Ano ba hong balita ngayon? No? Well, kahapon, pinag-usapan na natin yung kay Riza Tanas Ontiveros at yung kanyang panunupil ng karapatang pantao. No? Ang latest po dyan, abay nagsalita na itong si Maurilio, si alias Ariel, at nagsabi na walang katotohanan yung sinasabi ni Riza Tanas Ontiveros na siya ay binayaran para bumaliktad. Well, nasa sa inyo na po yan kung sinong paniniwalaan yun. No? Pero ako, mas naniniwala ako dito kay Maurilio kasi alam ko naman na he has nothing to gain by retracting his testimony. Unang-una, nabayaran na siya. Pangalawa, binibigyan siya ng proteksyon. Pangatlo, siyempre, dahil tinitira niya mga kalaban ng Marcos Jr. administration, talagang pangangalagaan siya kung siya ay hindi babaliktad. So mas malaki mawawala sa kanya kung siya ay bumaliktad at talaga namang baka supili na rin siya. Yung mga vloggers na wala namang ginawa kundi nagdiskurso lamang sa mga aligasyon niya, dinimanda na ng cyber libel, no? Ano pa kaya kung yung witness mismo na bumaliktad? Siyempre, maintindihan ninyo na kung siya'y nanahimik, baka makakuha pa siya ng karagdagang bayad galing kay Riza Tanas Ontiveros at saka siya ay protektado pa ng administrasyon kesa ngayon na sigurado magsisimula na ang panggigipit sa kanya. So ako naniniwala ako kay alias Ariel, no? Dahil tingin ko naman wala talaga siyang mahihita sa kanyang pagbabaliktad other than magkakaroon siya ng malinis sa konsyensya. At talaga namang hindi natin maayaalis ang kahalagahan ng isang malinis sa konsyensya, no? Dahil ang ating buhay dito sa mundong ito, it is on borrowed time. Only God knows kung kailan tayo tatawagin muli. At I guess yung paglilinis ng konsyensya is one way na kapag tayo tinanong ni San Pedro anong nagawa mo sa daigdig na yan, sasabihin naman niya, naiswalat ko po ang katotohanan na meron talagang makapangyarihan na dati, siya daw po ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ngayon po, nagtatanim ebidensya, tanim testimonya, para lang gipitin ng mga kalaban. No? Lalong-lalo na yung mga gaya ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po'y hindi talaga ako follower ng KOJC, pero naniniwala po ko na lahat ng pananampalataya na talagang nagtuturo kung anong sinabi ng ating Panginoon sa Biblia ay dapat talagang bigyan ng respeto. Yan naman po'y nasa ating saligang batas, no? Yung freedom of religion. Talaga naman pong grantyado ng ating Estado na lahat ng tao ay malayang magkaroon ng pananampalataya, no? At hindi maghimasok ang Estado para pigilin ang pagdami ng hanay ng mga nananampalataya at hindi magi-endorso ang Estado ng kahit anong pananampalataya. At ang sa akin naman po bilang isang Kristiyano, basta ang pagtuturo ng isang pananampalataya ay mayroong Panginoon na pwede magpatawad sa ating mga kasalanan at magbibigay ng bagong buhay pag tumanggap kay Kristo, sa akin po, yan po ay dapat talagang suportahan. No? Of course, may iba-ibang mga simbahan na talagang they disagree with the basic teaching ng KOJC, lalong-lalo na yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na siya ay anak ng Panginoon. No? Pero sa akin, wala naman akong problema dyan dahil lahat naman po tayo ay anak ng Panginoon. In fact, lahat tayo ay hinugi sa imahe ng Panginoon, lahat tayo na nananampalataya ay anak pa rin ng Panginoon. So sa akin, basta ang tinuturo ng mga pananampalataya ay kabutihan, ay naku po, talagang suportado ko po sila. Kaya ganyan din ang aking pagsuporta kay Pastor Kibuloy, gaya ng aking pagsuporta sa lahat ng mga pananampalataya. Now, anyway, so hayaan po nating umusad yung reklamo ni Riza Tanas, no? Dahil makikita naman natin kung talagang nagsisinungaling itong si alias Ariel, no? Na si Maurilio ngayon, no? Na pinangalanan na siya kung sino siya, no? At siyempre, kilala naman kung sino siya dahil si Riza Tanas naman talaga ang di umano nagbigay sa kanya ng pera at kumuha sa kanya para magbigay ng falsified testimonya sa Senado, no? Na yan naman po ay mahihimay-himay din, no? Dahil dinimanda niya yung mga vloggers, syempre po pwede namang sabihin ng mga vloggers at saka ni Maurilio kung ano talagang katotohanan. Sana nga lang lumabas na kaagad yan, no? Dahil alam naman natin ambisyosa ang Riza Tanas, no? At nais nating malaman kung dapat bang suportahan pa siya sa kanyang mga ambisyon na mas mataas na opisina. Pero sa tingin ko, hindi na po talaga yung karapat-dapat, no? Dahil ang tao nang namemeki ng ebidensya ay para po yung kapatid na magnanakaw na rin, no? Dahil nagsisinungaling. Pero ang masama po rito, yung kanyang pagsisinungaling, pagdawit sa mga tao sa isang non-bailable offense.
hindi lang po yan si Pastor Kibuloy, pati po ako nung inimbestigahan niya sa Senado, ang kanyang asta para mayroon na siya napatunayang pagkakasala ko. Na sa katunayan naman po, wala talagang kahit anong ebidensya. Ako nga po kahapon, binabasa ko yung information ng non-bailable sa akin. Diyos ko po, ang kanilang information laban sa akin, kaya ako nakasuhan ng non-bailable dahil daw, ako daw po ay naglakad para sa renewal nung lisensya ng Lucky South 99. Kailan pa yan naging krimen kung ikaw ay isang abogado? Hindi nga naglakad nag-follow up nga lang ako. Tinanong ko lang anong kulang na mga dokumento. At sinabi naman sa katanungan ni dating Senadora Binay kung ako'y ng braso, hindi naman po. No? So actually, sa takdang panahon po, pwede naman kung questionin mismo yung impormasyon sa pamamagitan ng motion to quash. Ang ibig sabihin yan is sabihin na natin totoo anong krimen ko. Yun naman pong aking ginawa ay pagpapalo up lamang para mansigurado ng operasyon ng isang pogo ay legal. Dahil talaga namang bagamat si Presidente Duterte ang gumawa ng paraan para ma-regulate yan, sa panahon pa naman ng mga dating presidente, gaya ni Presidente Aquino, nagsimula na yung mga pogo-pogo na yan. No? Kaya yan ginawa ng regulasyon ni Tatay Digong dahil nga walang kita ang gobyerno at saka mas mabuti na nalalaman natin kung anong gawain nila. Para kung meron sila mga kriminal na gawain, kahit papano, may say pa rin ang gobyerno kaysa naman completely unregulated sila. Pero anyway, hindi naman natin uubusin ang panahon natin Kirisatanas sa antivirus dahil meron pang mga iba't ibang mga balita na dapat natin bigyan ng importansya. Ito po yung impormasyon na naunahan na tayo ng Vietnam pagdating po sa paglago ng ekonomiya. Totoo po yan. Naalala ko po nung mga panahong 1976, unang umikot sa Southeast Asia yung aking nanay, diring-diri po siya sa Vietnam. Kasi napakahirap ng Vietnam. Yung mga panahon na meron na tayong po art center, yung mga panahon na laganap na yung mga export processing zones natin, talagang, pasensya na po sa term, pero nandiri po talaga yung nanay ko. Ang dumi-dumi daw ng Vietnam, mahirap na mahirap. Kasi nga po galing sa gera ng Vietnam, no? Naalala nyo, binomba talaga sila ng mga Amerikano sa napakatagal na panahon at nung mga 1970s lang tumigil ang gera dyan at siyempre matagal yung proseso ng pagre-rebuild ng kanilang ekonomiya. Pero ang tingin ko po, yung katotohanan na talagang nasira ang kanilang bansa dahil doon sa gera kung saan ginamit na battle zone ng Amerikano ang Vietnam laban nila sa China at sa Russia, ay dahilan para completely masira ang infrastruktura ng kanilang bansa at ng kanilang ekonomiya. Pero naku po, wala pang 20 years, eto na po, tumayo na po ang Vietnam at ngayon, naunahan na ang Pilipinas. Nakakalungkot po dahil dati-dati tayo yung numero 1 sa buong Asia. Ngayon po, kulelat na tayo sa Southeast Asia. Bakit po? Ang pinakamalakas na ekonomiya ay, number 1 is Singapore. Pangalawa is Thailand. Pangatlo is Indonesia. Hindi, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, ngayon Vietnam. At tayo'y pang-anim na lang po sa ASEAN. Hindi po ako magtataka kung sa lalong mabilis panahon, pati po Laos maunahan na tayo at Cambodia. Dahil yan dalawa pong yan, talagang bagamat medyo naiiwan pa ng buong daigdig pagdating sa pagiging moderno at pagiging industrial, no? Napakalakas naman po ng turismo, lalo na ng Cambodia dahil meron silang Siem Reap, no? So ang aking fearless forecast, kung hindi po tayo magkakaroon ng presidente na nasa tamang pag-iisip, baka pati Cambodia maunahan na tayo. So ngayon, bagamat tayo po ay naunahan na ng Vietnam, nauunahan pa rin natin ang Cambodia, pero kaunti na lang po, maunahan na tayo ng Cambodia. Ano ba mga kadahilanan kung bakit naiwan na tayo ng Cambodia? Well, una-una po, nasa tamang pag-iisip po ang kanilang mga leader. Now, of course, ang pula nila sa Vietnam, Communist Party of the Philippines, pero meron naman po sila mga proseso na nagsisiguro na at least hindi adik yung mga namumuno sa kanilang partido. So at least sigurado tayo, o sigurado mga Vietnamese, na bagamat walang gayang halalan na nagaganap gaya sa Pilipinas, kung saan mga politiko ay malayang gumagamit ng pera ng taong bayan, ayuda para sa pamimili ng boto, at least meron silang sariling cleansing process sa loob ng partido nila.
dahil talaga namang pag merong korupsyon na nakita dyan sa mga hanay ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines, kamatayan ang pinapataw, no? So kahit papaano, they regulate their greed dahil pwede silang mapatay, no? Kung sila ay lantarang magnakaw. Pangalawa, talagang napakagaling ng kanilang centralized planning. Alam mo, yan ang lesson ng China, ang China rin kasi dati napakahirap, no? At alam naman natin na nung panahon na nanalo sila sa revolusyon at napalayas yung mga Kuomintang government at napapunta ng Taiwan at namuno si Mao Zedong, talagang napakadaming mga tao ang kinakailangang pakainin. At sa lalong mabilis na panahon, wala pang 20 years, ngayon po, parang pang-apat ng ekonomiya sa daigdig ang China, no? At inaasahan na ilang taon na lang po, taon na mabibilang sa isang kamay ng daliri ang binibilang bago maunahan ng China ang Estados Unidos. At paano po nangyari ito? Dahil pinagplanuhan po nila kung paano sila lalago ang kanilang mga ekonomiya. So tinitingnan nila kung ano yung mga sektor na kinakailangang suportahan, binibigyan ng suporta. Tinitingnan nila kung ano yung mga yung mga manufacturing sector na kinakailangang suportahan at binibigyan ng suporta. Ang pinakamalaking hakbang po na ginawa ng Vietnam, nakita nila yung potensyal ng kanilang bansa para sa turismo. Kasi gaya ng Pilipinas, meron din silang magagandang tanawin at magagandang beaches na pinagsamantalahan nila, pinromote nila to the max. At tingnan po natin ilan ang tourist arrival ngayon ng Vietnam na hindi ko po nakita bago tayo nag-broadcast, no? Pero ang alam ko po, ang Vietnam ay mahigit 15 million ang kanilang tourist arrivals. So kaya naunahan na tayo sa turismo dahil ang turismo po talaga ay low-lying fruit. Pagsasamantalahan mo lang yung ganda ng iyong bayan at talaga naman pong darating ang mga turista at syempre pag dumating ang turista, nandyan yung mga kita. Bukod pa po dyan, tinutukan nila yung manufacturing sector. Alam nyo kasi talaga, importante ang agricultural sector. At kaya naman hindi ko ina-highlight yung success ng Vietnam as one of the biggest rice importers kasi meron silang tanging yaman, yung natural na irigasyon ng Mekong River. So talagang hindi tayo makakalaban sa Vietnam at sa Thailand at saka sa Laos pagdating dyan dahil meron silang natural na irigasyon. Pero gayon pa man, ang ginawa kasi nila nung dekada 60, pinadala nila para mag-aral sa Los Baños yung kanilang mga estudyante, kanilang mga farmers, at in-apply nila yung natutunan nila sa Los Baños. Kaya tuloy, mas magaganda yung variety nila bukod pa doon sa meron silang natural na irigasyon. Pero ang tinutukan talaga ng Vietnam ay yung manufacture. At sila ay nakinabang. Bakit? Kasi yung Amerika nga, pinag-iinitan yung China. Na talagang dahil ayaw nilang mas maunahan sila ng China, binibigyan nila ng restrictions yung pagpasok ng manufactured goods galing sa China. Anong ginawa ng Vietnam? And Vietnam kasi, meron silang common border ng China, inengganyo niya yung mga Chino na magbukas ng mga factory sa Vietnam. Kaya instead of made in China, nagiging made in Vietnam at nakakapasok ng malaya sa Amerika. At yan ang dahilan kung bakit napakabilis ng industrialization ng Vietnam. Ano ba ibig sabihin ng industrialization? Yung pag-move away from agriculture to manufacturing. So napakabilis ng proseso kasi nga yung mga Chino namuhunan sa mga factories sa Vietnam dahilan kung bakit lumakas ang export market ng Vietnam. Pero at the same time, maski lumaki at lumago ang manufacturing sector, hindi nila pinabayaan ang agrikultura. So meron silang sapat na kakainin para sa kanilang mga kababayan, mga murang pagkain, kaya po hindi problema ang mataas sa presyo ng pagkain sa Vietnam. At the same time, dumami ang kita nila from export revenues. Kasi nga po, lahat ng mga Chinese companies na umiiwas sa trade sanctions ng Amerika ay dun binuhos ang kanilang mga kapital sa Vietnam. Kaya tignan ninyo ngayon, ang daming made in Vietnam ng mga manufactured goods. Hindi lang mga manufactured goods yan pati mga damit, electronics, lahat po yan dati made in China, owned by Chinese companies, pero ngayon nasa Vietnam. Sa totoo lang po, yan ang gusto ko sanang gawin din sa Pilipinas, dun sa aking probinsya ng Bataan, na engganyohin natin yung mga Chinese companies na mag-invest dahil nga ang Amerika ay pinipigil ang paglago nila, ayaw nilang papasukin ng made in China. Di gawin natin made in the Philippines, di ba? Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga factories dito sa Pilipinas. Pero hindi nga po nangyari yan dahil naaway ni Marcos Jr. ang bansang China. Bagamat ang kanyang may bahay, si Liza Araneta, ay naging mayaman bilang abogado dahil siya ang pinupuntahan ng mga Chino nung sila ay nagsisimula na magbukas ng mga negosyo rito kasama ang mga pogos. Bakit? Kasi pinagyayabang nga
ng mga Marcos na kanilang ama ang nagsimula ng diplomatic ties between Philippines and China. Ay nako, I stand by that statement po ha, na halos lahat ng pogo na pumasok sa Pilipinas at mga panahon naman yon, legal yon, lahat po yan ay kliyente ni Liza Marcos. Kaya nga po, kung maghahanap kayo kung sino talaga abogado ng mga pogo, Marcos po yan. At meron nga larawan na linabas nung panahon na ginigiit itong sila Kasiong na napapakita na talaga yung mga pogo owners ay malapit kay Liza Marcos. No? So anyway, hindi ko naman po sinasabi na krimen yan dahil hindi krimen yan yung mga panahon na yon. Ang sinasabi ko lang, talaga naman po tumiba ang Liza Marcos doon sa mga kliyente niyang mga Chinese companies na hindi ngayon maintindihan kung bakit inaaway ng husto ng kanyang asawa ang bansang China. Gayon namang silang dahilan kung bakit lumago ang practice ni Liza Marcos. Di ba po? So, doble kara lang po talaga. Pagkakakitaan, pro-China. Pero otherwise, anti-China. At yan din naman po yung mga kwento gaya ni Gibo Teodoro. Yung kanyang Sagittarius Mines po, talaga tumiba naman. No? Dahil yan po ay nag-export ng nickel sa China. No? So pinagkapirahan ng China pero tinuturing na ngayon ay kalaban ng China. Sana wag naman ganyan. Mga gaya ko na talagang nais mas malakas ng ating relasyon sa China, hindi naman kumita. Kami po ang pinakakawawa. Tinatawag ng traidor, hindi pa kumita dahil sa China, samantalang yung mga nagpayaman at the expense of China, sila ngayon ang nagsasabi na dapat tratuhin kalaban ang China. Well, anyway, yan po ang mga dahilan kung bakit ang Vietnam ay nauna na sa atin. No? Centralized planning, political will ng kanilang liderato, although it is a Communist Party of the Philippines, paglago ng agricultural sector at katunayan yan, biggest exporter ngayon ng Southeast Asia ang Vietnam, number 1 or number 2, depende. Ang naglalabanan dyan is Thailand and China. At the same time, yung paglago ng manufacturing sector, dahil nga po lahat ng mga factories sa China ay nag-invest din sa Vietnam. At panglima, yung turismo. Ang sa akin lang po, sana matuto ang ating gobyerno at ang ating mga kababayan. Unang-una, wala po talaga mangyayari kung wala sa tamang pag-iisip ang ating leader. So dapat po siguraduhin natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente dahil hindi po talaga tayo aangat kung walang mamumuno. Pangalawa, dapat ang liderato natin kapag siya nasa tamang pag-iisip, may political will. Ang kinakailangan lang naman bantayan para mang-engganyo ng mga mamumuhunan, dapat ilimita ang korupsyon, tanggalin ang bureaucracy, at gawing talagang kaakit-akit na mamuhunan. Pangatlo, gamitin natin ang foreign policy natin, yung panlabas na relasyon, para nga masigurado na mas maraming pagkain sa pagnakainan. At ang pamamaraan po talaga ngayon, gaya na naging karanasan ng Vietnam, dahilan kung bakit naunahan na tayo sa pag-unlad, ay dahil sa kanilang malapit na pagkakaibigan sa bansang China na pinakamalaki naman talagang nagbibigay ng mga kapital sa mga karatig bansa. Yun lang po. Sige po, tawagin yung mga traidor, kami mga nagsasabi na dapat tayo ay makinabang sa bagong pag-unlad ng China, pero ang katotohanan po, lahat ang nakikinabang sa bagong yaman ng China, naunahan na po ang Pilipinas pagdating sa pag-unlad. Kaya nga po, ang Pilipinas ngayon, nananatiling lower middle income country. Samantalang naunahan na tayo ng Vietnam at naging upper middle income country na ang Vietnam. Pilipinas, gising na po. Panahon na po para tayo mag-unlad nang sa ganon mabawasan ang hanay ng mga nagugutom.